Nakikita mo naman tayo dyan, di ba? Wala pala akong maintindihan sa sinasabi. Ayan, wait lang. Start kami dito sa stoplight ng recording ni Mrs. Parang uulan pa yata. Saktong-sakto yata ang binyag nitong ADV ride. Let's go. We're going muna sa Brookside. There, Brookside muna kami. And then pag may time pa, baka Kawyay na. There. So, ayun na nga. Bumili kami ng ADV 160 kasi yung aming Honda Click 125 ay pinag-retire na namin. Kasi pag apat kaming sakay, nahihirapan na siya masyado. And sobrang parang sumasait na yung ilalim niya. Tapos hirap na hirap siya pag apat kami. Actually, nagagamit pa rin naman siya. Kaya lang, yun nga, nahihirapan na pag kami ang kasako. Pag ako lang mag-isa, punta sa palengke, bili ng ganito, punta sa 7-Eleven, okay naman pa rin siya. Pero pagka kasama sila, misis, tsaka yung dalawang bata, kailangan mas malaki na. Kasi dito sa Thailand, kailangan may extra ka talagang motor. Kasi minsan may mga event na sobrang traffic. Pag kotse ang gamit mo, sobrang hirap maghanap ng parking. Yun. Kaya kami na punta dito sa ADV. Actually, yung una naming choices, NMAX. Nag-settle na kami ni Mrs. dun sa NMAX eh. Then yung NMAX na 25th edition nila, 25th year edition nila, ganda yun bro. Special edition yun eh. Kaya lang one night na naginip ako eh. Kasi yung Honda, motor na namin for 15 years. So nag-isip talaga ako I think so. Nag-isip talaga ako kung mag-Yamaha ba or stay na lang sa Honda. Then nag-ask ako sa mga kakilala ko. So yun, nag-ask ako sa mga kabarkada ko, kumpare ko actually, si Atong, shout out, KC, paring Roel Forres, at saka yung aking pamangkin na si Hilo. Yan. Kasi meron na yung ADV sa Pilipinas pa lang. So sabi ko, kumusta ba? Okay ba? Sabi niya, okay naman. Tagal na rin daw sa kanya yung Honda. Yung Honda ADV niya. I think 160 din yun sa kanya or 150. Hindi ako sure. Kasi nung umuwi kami sa Pilipinas, na angkas niya ako once. Sabi ko, okay yung ride nito ah. So yun. So yun sa mga reasons kung bakit kami nag-ADV na lang kaysa sa NMAX. Ang ganda talaga yung NMAX eh. Ang naging ano lang sa kanya, mababa yung kanyang ground clearance eh. Pag apat kami nasakay, syempre nag-iisip ako na kakayanin ba yung height ng ground clearance niya. Isip ko baka sumayad or something. Pero yun. Tapos ang pinaka talaga naging deciding factor ko eh yung
yung dito. Itong ADV parang future proof na yung design niya compared dun sa NMAX. Yung ibang NMAX kasi parang sobrang laki ng difference niya pag may lumitaw na sa bagong version ng NMAX. So ayun, yung future proof nga itong ADV compare sa NMAX. Kasi yung NMAX sobrang different talaga niya pagka naglabas ng mga panibagong version. Hindi tulad ng ADV, no? Yung ADV parang kahit 6 years ago na, parang ganun pa rin, nandoon pa rin yung itsura nila na magkakamuka. Parang hindi sila masyadong nagbabago ng sobrang laking facelift. Oo, yun. So future proof, yun yung isa sa main reason kung bakit magandang puntahan dito talaga. Pero syempre weekends lang halos sa pupuntahan, nakakapag long ride. Yun na nga, kasi yun lang yung time namin Actually ngayon pala Tuesday, it's holiday, kaya kami nakapag-ride today. Wala kaming pasok hanggang Thursday, and then Friday pasok ulit. Ayun mga riders, hindi nag-aya. Sarap ng handling nitong ADV meron nga pala akong actually nitpicking lang yun pero ewan ko sa iba baka malaking bagay yun yung medyo ano lang dito sa ADV, yung startup, grabe yung vibration ng handlebar pag on mo. Pero pagka gantong umuusad na, wala ka na halos din maramdaman. Pero talaga yung pagka start mo, kinig talaga yung mga braso mo sa umpisa. Pero pag nila-ride, wala naman, ka na maramdaman halos. Yun lang talaga yung cold start mo sa morning. Yan, kaya lang ayan, lumalakas na nga pala. Tamang bendisyon kay ADV. Sabi nila maano daw to maano daw sa Tilansik. So mamaya makikita natin pagka nandoon na pagdating namin sa bahay ko talaga. Yan nice view. Yan ang nakikita ko sa morning pag nagbabike wala kami masisilungan. Ano kami masisilungan? Naunahan pa tayo. Diretso na ba tayong Big Cafe? Hindi ka pa ba nababasa? Okay, sige. Minto kami. Kaso inunahan pa kami ni Kuya. Ay, lumakas ang ulan. Ito na yung view ng Big Cafe Kaya nga lagi naman umuulan na. So magja-jacket na kami siguro. Malapit na kasi yung Big Cafe. Diyan lang yan sa harap.
Yun yung bungad ng pag-akyat sa Brookside. Sisilong sana kami dun. Na kami ni kuya na naka long sleeves. Ay, medyo basa pero okay lang. So, bagong bindisyon na rin kay ATV. Punas-punas na lang mamaya pag uwi sa bahay. Ganun talaga dito sa Thailand. So unpredictable ng weather. At least ito, ba't nakikita namin yung matetest namin yung ano niya sa daan, kung slippery ba siya or ano, yung gulong namin makikita namin. Ayan, ayan na yung B Cafe. Maybe kain muna kami dito siguro, palipas oras or kain or whatever. There, may big bike dito ba or dun sa content, Ineng? Saan mo gustong kumain? Dito o dun sa content? Ay, may content bar dun sa isa. Kaya lang parang hindi pa bukas tong B Cafe. Doon kaya tayo sa content. Open na ba? Wala. So ayan, naulan kami. Dito kami ngayon sa paanan ng Brookside. Napatila na kami ng ulan. Bago sumaba ko rin. Basa na siya. Tapos ayun, may hard sa loob. Dito kami ngayon, pahinga ni Mrs. Deng. Siguro kakain muna kami dito sa Big Cafe. Siguro mga in 10 minutes pa ng konti. Hindi pala kami nakapagdala na kahit masahan ang punas dun sa motor. Okay, sige, see you later. Hina na yung ulan. Continue na natin yung ride. Let's go. Aakyat tayo ng Brookside. Dito medyo mataas-taas talaga siya yung akyat. Okay, let's go. Okay na? Okay na, ma? Okay, let's go. Taas-taas to. Start na, Ineng. Tingnan mo yung kompo. Wow, look at that view pagkatapos ng ulan. Paunahin na natin yung kotse kasi matalas-taas talaga to. Akitin natin. Start na dito. Let's go. Akyat. Ito, hinto na kagad siya. Salida muna siguro yan. Babalik muna siguro siya. 39. Akyat. May OBR pa. Look at that view. Oh, wow, look at the view. Balik na sa road. Ayan, pataas ng going Brookside. Akyat na tayo. 40. Akyatin. Tarik to, babad muna natin. Ayan, pag nagbabike ako dito, talaga lawit ang dila dito. Bakit naman siya? Lapit na tayo dun sa pinakamatarik na part. So tamis salida konti. Ito na ang pinakamatarik na part. Let's go. Let's go. Whoa.
kami. May OBR pa. Ayos. Mas mamaya, mas patak to dun sa Kawyayda kasi 5 kilometers yun na halos puro akyat. Tapos may parte rin na ganong katarik. Ayos. Dito wala nang gana eh. Punta muna tayo ng Brookside and then punta tayo dun sa the park. Pakita namin sa inyo tong way na to. Punta muna tayo ng Brookside. Ito nung araw kilala tong Brookside. Look at that view. Look at the view. Yan ang makikita mo pagka nagbabike ka dito tsaka nararan ka dito sa route na to. Parang may wallpaper lang dyan sa gilid. Brookside. Ito na yung Brookside. May mga trail runners dito kasi may trail route din dyan sa Brookside. Wala, black na siya. Touch mo lang yung screen. Okay. Ganda rin to kaya lang matabingan ng mga puno yung makikita sana dyan yung uphill, downhill nung ano. Pero dahil nagbibideo naman si Mrs., makikita rin natin yan. Hopefully maganda yung framing ni Mrs. Kasi hindi pa ako nakakuha ng setup ng yun nilalagay sa helmet mount. Maybe next time, next video. First try ito na. Ito na, downhill, uphill yan eh. Let's see. Engine brake. Try natin ang engine brake ni ADV. Yan o. Lakas din naman ang engine brake niya, no? Basa talaga, oh. Saya rito pag bike eh. Pagod, tapos downhill, pagod, downhill. Kukuha naman ng 10 minutes na uphill, tapos 1 minute lang pag downhill. Ayun. Akyat. Hindi pa full throttle pero nasa 49-50 na siya eh. Downhill, mahaba-habang downhill to. Yan. Alright. View, oh. Ganda ng view sa gilid, oh. Downhill. Wow. Habang downhill ito, eh. Yan, oh. Alright. After this, punta tayo sa the park. Itong Brookside Loop, anong binabike namin, around 18 kilometers to. Up and down. Pero kung doon tayo sa kabila dumaan, mas maraming downhill doon. Dati ang dami ng runners dito eh. Ayun, dahil siguro umuulan tsaka holiday, walang masyadong tumakbo dito. Saya dito yung tumatakbo ka tapos may tatawid na bayawak, nakaahas. Uy, phase 1. Ano daw ba yung sinasabi ko? Sabi ni Mrs. Hindi daw niya madinig. Makabili na lang ng intercom. Tsaka
Yan oh, look at the view oh. On the side. Ang sarap nung dito nakatira itong bahay na to. Kasi kakapi ka sa likod. Para nakaharap ka sa wallpaper yung likod nila. Basta naman yung gulong mo, okay naman. Wala namang skid na wala pa kaming skid na nararamdaman. Kasi nga ADV all around yung kanyang gulong. Meron na silang platform dito. So nice. Dito tayo ngayon sa the park. Ito yung view. Ito yung view ng the park. Meron silang man-made na parang mini waterfall. Okay, ang OBR ko. Ayan, ay sarap patinig ng lagastas ng tubig talaga. Okay, after here punta na kami ng Kawyayda. Nakit namin sa ADV dun. Okay, see you later. Doon na tayo sa paanan ng Kawyayda mag-video. Okay, bye-bye. Okay, Neng. Ito kami ngayon sa paanan ng Kawyayda. Iakit namin sa ADV para i-break-in din. Tsaka first time ni Neng pumunta doon sa taas. So we'll see. Okay, let's go. Now hold it. So ito na po tayo. Start ng Kawyayda. Ang daming runners ngayon. So malalaman talaga natin yung pag-akyat niya. Kasi hindi tayo makakasalida masyado. Let's see. Ang dami ng bumababa oh. Makapag-exercise na sila kanina. Hi. May kakilala tayo dyan. First time aakyat ni Mrs. sa kilometer 5 and kilometer 6. Yeah. Kakanan tayo, baka meron naka ano. Halos puro akyat tong Kawyayda, so babatak talaga tong sa ADV dito. Kailangan 5 to 6 kilometers na puro akyat to eh. So alright, break in ka talaga dito eh. ADV.
ako nagpo-full throttle. Kapit-kapit pati naman. Himas-himas lang. Tumatakbo tayo ng 30, siguro ano na to, half throttle pa lang. Lakas ni kuya, oh. Hanggang kilometer 2 pa lang yata si Mrs. eh. Hindi pa niya nakikita yung the rest. Kasi pag nag-exercise dito talagang pagod eh. Hindi basta-basta tong puntahin Kuya Ida. Hindi ko first time ko nga dito. Sobrang dalas kong naupo dyan sa gilid. Talagang marami nag-exercise dito eh. First downhill. Yung dati. Nakadating na yata sa dulo rin si Aisha. Nakadating na rin yata sa dulo si Aisha. Ito mga kasama ko sa kakita yan, sila P-Friend. Yan, nasa salida yan, pero uphill, oh. Downhill. Beo naman. Beo naman. Na sila. Usually dapat pagka nagda-downhill ka na, pagpa-uwi ka na dito, nakangiti ka na eh. Usually yung mga umaakyat yung nakasibaangot eh. I usually go here every weekends, usually Sunday morning. Patanghali na kami para hindi masyadong marami yung tao, pero marami pa rin talagang umakyat sa kanila.
kaya naman. Kaya naman. Ha? Kaya namang ipanik yung kotse. Yan na. Hindi pa rin ako nagpo-full throttle. Maakyat naman siya. So, I think kung ano sasabing mahina umakyat yung ADV, hindi naman. Kaya naman. Sana, malapit na tayo sa pinakamatarik na part. Na-reach na ni Mrs. yung dito sa hindi ka mala wing capay kang kambon eh baba Nababa pa. Malolobat na pala yung camera. So na-reach na ni Mrs. tong viewpoint ng Koyeda. Ayan, makasama namin sa school. Nakapunta sila dito sa taas din. Neng okay, malolobat na yung DJI. Siguro ganito na lang muna yung vlog. Okay, dito kami sa Koyeda. Yan, ganito na lang muna kami. Malolobat na si DJI. And see you guys next time. Bye.